Pasensya na, pero wala akong pinagkakatiwalaang pangako. Hindi ako papayag na maging putahe mo! Demonyo ka! Ate, tara na! Umalis na tayo rito! Ano ba? Gumising na nga kayo? Ano ba, ate? Ang aga-aga pa eh. Sandali, nandiyan na. Hindi naman kasi nakasara yung pinto. Kailangan pa talaga ng taga-bukas? Nasaan na ba magaling mo ate ha? Siya ang kailangan ko! Oh, anong kailangan mo, Tony? Aalis ako mamaya. Kailangan kong kumain bago umalis. Oh, nasa amin ba yung kaldero at pinggan? Ba't di ka makakain? Pakilamero ka talaga, no? Wala pang pagkain na luto. Magluto na kayo ron. Sige, aayusin ko lang yung higaan at lalabas na ako para makapagluto. Sige, pakidalian ha? Ay naku, kung di ba naman tamad. Kaya naman niya magluto eh. Di naman siya PWD. Ang taray-taray pa. Hayaan mo na. Tulungan mo na lang ako dito. Pagkatapos magayos ng silid, lumabas na rin sina Marian at Jimwell. Si Jimwell ay dumiretso sa bakuran para magwalis, habang si Marian naman ay nagpainit muna ng tubig para sa kape bago siya maghanda ng lulutuin para sa almusal. Matapos ang ilang minuto ay pumunta sa kusina ang kapatid nilang si Tony. Ano? Luto na ba? Ay, sandali na lang to. Bati Tony, daig mo pang pensyonado ah. Ikaw kaya magluto dyan. Jimwell? Alam mo, Jimwell, masyado kang pakialamero para sa lalaki. Bakla ka ba, ha? Hoy ate, di porket marunong makiramdam, bakla na no? Bandang hapon nung araw na yon, sinadya si Marian ng kapitan ng kanilang barangay na isa na ring kaibigan para sa kanya upang imbitahan siya nitong magluto para sa anibersaryo ng mga magulang. Pumayag naman ang dalaga. Bukod sa ito ang hanap buhay niya, malaki rin magbayad ang kapitan. Kaya nang dumating ang araw na yon, isinama niya ang kapatid na si Jimwell para may katuwang siya sa pagluluto. Ate, dapat na yung pala ni Kap kung luto na rin yung papaitan. Sandali na lang kamo to. At ikaw naman, hindi ba sinabi ko sa'yo habang tinitimplahan ko tong niluluto ko, maghugas ka na ng mga pinagamitan para hindi tayo gabihin sa pag-uwi. Puro ka naman gala eh. Nandun kasi sila Richard dati. Nakipagkwentuhan lang ako saglit. Binigyan pa nga ako ng mangga eh oh. Hindi ko naman matanggihan kasi nakakahiya. Ang sabihin mo, wala ka talagang balak tanggihan. Ikaw pa, pagdating sa mga prutas, daig mo pa ang naglilihi sa pananakam. Parang gano'n na nga ate. Masama raw kasi ang tumanggi sa grasya dahil nakakabulag. Ay ate, pinapatawag ka nga pala ni Kuya Gavin. Bakit daw? Malay ko, may kasama nga ang lalaki. Nakakatakot ang itsura. Yung laki nga ng katawan eh. Alam mo yun ate, yung parang katawan ng mga napapanood natin sa TV na panghapong drama. Yung mga nagtatrabaho sa bar bilang, ano nga ba yun? Bouncer? O siya, bilisan mo na dyan. Simulan mo na ang hugasin na makauwi na tayo agad. Wala pang ulam sa bahay eh. Pinapatawag ka nga ni Kapitan ate. Mamaya ko naaharapin si Gavin. Bago tayo umuwi, kailangan nating magmadaling umuwi at siguradong wala pang luto sa bahay. Magagalit na naman ang mga iyon. Nandun naman sila nanay. Alam nilang nag-sideline ka. Ano ba, Jimwell? Parang di mo naman kilala ang mga yun. Kahit mga walang ginagawa, hindi pa rin kikilos at kapag gutom na, saka magbububunga nga. Bilisan mo na, nang makauwi na tayo. Ay, bakit kasi ayaw mo pang bumukod ate? Pangako, sasama ako sa'yo. Sige na ate, iwanan na natin sila. Mga tamad naman yung mga yun eh. Nang matuto sila sa buhay. Ang natututunan kasi nila ay umasa na lang. Ginawa ka ng katulong ng mga yun. At ano, may masasabi na naman si Tony tungkol sa akin? Na kesyo walang utang na loob, matapos kupkupin ay magmamalaki pa. Alam mo naman ang bunganga nun, walang preno. Ay,
Tikman mo na nga muna to at sabihin mo sa akin kung ayos ang lasa. Ayos ate, the best talagang papaitan mo. Kaya hanggang ngayon pinipilit pa rin ako ni Kapitan Gaby na ilakad siya sa'yo eh. Alam mo namang isa siya sa mga nabihag ng mahiwaga mong papaitan. Puro ka talaga kalukuhan. Oh, dalhin mo na to sa labas at ihain. Mabilis na kinuha ni Jimwell ang hawak niyang mangkok na puno ng mainit na papaitan. Si Marian naman ay umupo sa malapit na gripo para masimulan na niya ang paglilinis ng kanyang mga pinaglutuan. Sanay na siya sa gawain kung kaya madali na lang din sa kanya ang paghuhugas ng mga naglalakihang kaldero. Sakto namang papasok sa kusina si Kapitan Gabin para kumustahin sila. Ibinigay na ni Jimwell ang papaitan sa binata at tinikman niya kaagad ito. Napakasarap talaga ng luto mo, lalo na yung specialty mong papaitan. The best talaga, Marian. Pwede na po bang ligawan, Kap? Ha? Jimwell, ano ba, manahimik ka? Nako, ayaw pa yata ng ate mo, boy. Puro ka talaga biro, Kap. Siya nga pala, kailangan na rin naming umuwi pagkatapos kong hugasan ng mga kasangkapan na pinagamitan ko. Pakisabi nga pala sa magulang mo, happy anniversary ha? Marian, hindi ka na dapat nag-alala na linisan ng mga yan. May gagawa naman yan eh. Iwanan mo na yan, pagod ka na sa pagluluto, nadarang ka sa apoy, baka mapasma ka niyan. Hindi na bale, madali lang naman tong linisin, sanay na ako dito. Hindi lang ako mapapakali kapag iniwan ko tong marumi. Ikaw talaga, napakasipag mo. Swerte talaga mapapangasawa mo. Nasana ako. Ano? Wala. Ang sabi ko, magayak na kayo at ihatid ko na lang kayo pa uwi. Ang galing ng banat na yun ah. Oo nga ate, para makauwi tayo na maaga. Magpahatid na tayo. May tsikot naman si Kapitan eh. Sigurado na sa kalsada tayo dadaan at hindi sa shortcut na nakakatakot na kakahuyan. Hindi na, nakakahiya. Isa pa, may mga bisita pa silang dumarating oh. May naghahanap yata sa'yo, Kap. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Si Rendon nga pala, kababata ko. Ang totoo niyan mas matanda naman talaga siya sa akin. At pinagbigyan ko na lang siya na isipin na magkababata kami. Ha? Hindi ka pa rin nagbabago, Gabin. Ay, Rendon nga pala. Balita ko sikat ang mga putahe mo sa lugar na to ah. Nakakatuwa at makakatikim ako ng pinagmamalaki ng mga taga rito. Hindi naman. Sigurado naman akong wala lang silang ibang makuhang tagaluto. Dahil ako lang yata ang kaya magluto ng marami-raming putahe. Kaya imbis na kumuha ng maraming tagaluto, ako na lang. Wais at tipid kumbaga. Napaka-humble, di ba Rendon? Kaya ang swerte ng magiging asawa niya na ako sa hinaharap eh. Huwag kang mag-alala bayaw. Nasa yung boto ko. Sige na, Gavin. Kailangan na talaga naming lumakad Nagsisimula ng magdilim. Tapos ko na pala tong mga hugasin. Huwag ka na mag-abala sa paghatid. Unahin mo muna mga bisita nyo. Hindi na napapayag ng binatang kapitan si Marian na ihatid sila. Hindi naman lingid sa kaalaman ng dalaga ang pag-ibig ng kapitan sa kanya. Sa katunayan, ramdam niya ang pagiging sinsero at pasensyoso nito dahilan kung bakit ayaw niyang ilayo sa pagkakaibigan ang kanilang relasyon. Natatakot siya na mawalan ng kasing bait na kaibigan na katulad ni Gabin. Isa pang dahilan ay hindi pa talaga siya handang pumasok sa relasyon. Kahit nasa edad na siya ng pag-aasawa, ang buhay niya at kinikita niya ay napupunta ng buo sa kanyang pamilya. Hindi niya nais na magkaroon ng iba pang isipin bukod sa pamilya na umaasa sa kanya. Ate, bakit nga pala ayaw mo pa rin bigyan ng pagkakataon si Kapitan? Mabait naman siya at kilalang-kilala na natin. Hindi dahil mabait at kilala na natin, kailangan ko nang bigyan ng pagkakataon. Marami pa akong responsibilidad at hindi pasok ang pakikipagrelasyon sa mga yon. Alam mo ate, kung hindi mo balak makipagrelasyon, magagaya ka lang kay Tia Nena. Tumanda na lang at lahat-lahat hindi na nakapag-asawa. Tingnan mo naman ang buhay niya ngayon. Isa siya sa pinaka nakakaluwag na kamag-anak natin, di ba? Pero, Bata ka pa, kaya hindi mo pa siguro talaga naiintindihan kung saan ako nanggagaling.
Hindi na sumagot si Jimwell. Kaya naman minabuti na nilang magpatuloy sa paglalakad sa masukal na kakahuyan. Sanay na naman silang dumaan sa kakahuyan, ngunit dahil nag-aagawan na ang dilim at liwanag, ay minabuti na rin nilang magmadali sa paglalakad. May daan naman talagang mas sibilisado at ligtas pauwi sa kanilang bahay. Pero mas pinili ni Maria na dumaan sa kakahuyan dahil minuto lang ang kailangang lakarin kumpara sa kalahating oras na paglalakad sa ibang daan. Sa gitna ng kanilang paglalakad, nakarinig ang dalaga ng mga yabag sa kanilang likuran. Ate, ang sarap talaga ng atis. Mabuti na lang at walang masyadong dumadaan dito. Kung hindi, baka wala na akong makukuhang atis sa puno. Shh! Manahimik ka muna. Bakit ate? Hindi mo ba nararamdaman na may sumusunod sa atin? Wala naman Bilisan mo na lang ang paglalakad para kahit papano may araw pa kapag nakarating sa atin. Ate, masyado ka lang kasing nawiwili sa panonood ng mga katatakutan, no? Sino ba naman ang engot na dadaan dito sa masukal na kakahuyan na to? Anong tawag mo sa atin? Ate, kung hindi ka naman nagmamadali pa uwi, hindi naman tayo dito dadaan, no? May daan naman na mas maayos at ligtas kaysa rito, no? Ay, ang dami-dami mong sinasabi. Bilisan mo na nga dyan. Kahit may nararamdamang kakaiba, minabuti na lang ni Maria na hindi na yun pagtuunan ng pansin. Nagpatuloy ang magkapatid sa paglalakad hanggang sa makita nila ang kanilang bahay na yari sa bato. Mas bumilis ang kanilang mga hakbang. Naabutan nilang nakaupo sa teres ng kanilang bahay ang kapatid nilang babaeng si Tony habang abala ito sa paglilinis sa sariling mga kuko. Ang ama naman nila ay nakaupo sa tumba-tumba at nakapikit ang mga mata. Paniguradong wala pang pagkain, ate. Pumasok ka na sa loob. Ako na ang bahala magluto. May hilaw na tilapia pa sa cooler. Pakilabas mo na lang muna at ipiprito ko na lang. Hoy, ate Tony! Nandito na kami, baka hindi mo lang alam. Ano ba? Kita ko na nandito na kayo. Hindi naman ako siguro bulag sa paningin nyo, no? Jimwell, tama na. Bilisan mo na ang kilos nang mailuto ko na at makakain na tayo. Bakit kasi may ulam naman, hinintay pa tayong dumating? Wala ba silang mga pakiramdam? Hindi nakakaramdam ng gutom? Tumahimik ka na, hayaan mo na. Kung magigising si tatay, mas lalong dagdag trabaho pa. Nakabusangot ang mukha ni Jimwell nang pumasok siya sa kanilang bahay. Hindi na niya pinagtuunan ng pansin ang nakataas na kilay ng kanyang kapatid na si Tony. Sanay na siya doon. Mas magugulat pa si Marian kung pagkagaling sa trabaho ay sasalubungin siya ng ngiti at aliwalas ng muka. Tahimik siyang pumasok sa loob. Naabutan niya ang bunsong kapatid na nakasimangot pa rin at papaupo na sa upuan sa kusina. Ate, alam mo naman na hindi ka totoong anak nila nanay. Bakit hindi ka pa rin umalis dito? Mas maganda nga sigurong buhay mo kung sarili mo lang itataguyod mo . Ano bang sinasabi mo dyan? Pamilya ko kayo. Hindi naman basihan ang dugo para maging pamilya, hindi ba? Pero hindi ka ba nahihirapan? O napapagod man lang? Sanay na ang katawan ko sa ganitong gawain. Siguro mas magkakasakit ako kung wala akong gagawin at pahila-hilata na lang din kagaya ng gusto mo. Pero ate... Pabayaan mo na lang sila para wala nang usap. Matagal nang alam ni Marian na hindi naman talaga siya totoong anak ng kinikilala niyang mga magulang. Pero hindi pa rin niya kayang umalis at iwanan ng mga ito. Kahit na alam niyang kaya naman talaga ni Marian ang bumukod na lang. Bata pa si Jimwell, nag-aaral pa at si Marian ang tumutustos sa kapatid. Kung aalis siya ay maaaring huminto si Jimwell sa pag-aaral dahil hindi naman pagtutuunan at pag-aaksayahan ng panahon ng kanilang mga magulang ang pagpapatapos sa kanilang anak. Habang tahimik na kumakain ang mag-anak, ay may sunod-sunod na katok silang narinig mula sa nakasarado nilang pinto. Tapo! Tapo! May bisita ka ba, Jimwell? Sige na, silipin mo muna kung sinong kumakatok. Sige ate.
Uy, ate! Si Kuya Rendon lang pala. May dala pang saging, oh. Ay, naku kuya, nagabala ka pa talaga. Paano mo nalaman ang bahay namin? Pasok ka. Naku, pasensya na. Katatapos lang naming maghapunan eh. Kaya amoy na amoy pa ang ulam dito sa bahay. Naku, ayos lang naman. Mabango naman ang luto mo eh. Upo ka muna. Sandali at ipaghahanda kita ng maiinom. Anong gusto mo? Kape, tubig, juice? Tubig na lang. Jimuel, kumuha ka muna ng tubig. Paano ka nga pala napadpad dito sa lugar namin? Yun ba? Nabanggit kasi ni Gaby na dito kayo sa bukana ng gubat na to nakatira. Iisa lang naman daw ang bahay rito, kaya mabilis kong natunton. Ganun ba? May kailangan ka ba sa akin? Naku, baka may gusto ka rin kay Ate Marian, ha? Magiging magkaribal pa kayo ni Kapitan kapag nagkataon. Eto nga palang tubig, kuya. Hindi nang may kwento kasi kayo ni Gavin sa akin, nagka-interest na ako sa inyo. Ang ibig ko sabihin gusto ko rin kayong maging kaibigan. Kaya hinahanap ko ang bahay ninyo. Pero sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na dito kayo nakatira. May kalayuan kasi to sa ibang mga bahay Wala naman talaga kaming lupa dito sa baryo. Nakikitaran lang kami sa may-ari ng lupa na to. Tapos, dito kami pinagtayo ng bahay. Ganun ba? Hindi ba delikado dito? Marami ang pag-alagalang, alam mo na, sa gubat. Ha? Ano yun? Multo? Ay, nay! Hindi, ano ka ba? Mga hayop na ligaw. Yun ang tinutukoy ko. Parang mga baboy na mo. Maingat naman kami at saka isa pa, hindi kami lumalabas kapag alam naming madilim na. Mabuti kung ganun. Ilang minuto lang din ang itinagal ng binata sa bahay nila bago ito nagpaalam. Ang sabi nito ay malayo pa raw ang bahay nila kaya kailangan na rin niyang umuwi. Hinatid na lang ni Marian ng tingin ang papalayong bulto ng lalaki mula sa pintuan ng kanilang bahay. Ibang klase ka rin talagang gumalaw, no? Ikaw pala, Tony. Lalabas ka ba? Magpapahangin? Maang-maangan school of acting tayo, Tony, hindi ko alam ang sinasabi mo. Una, si Gavin. Tapos ngayon, nagdala ka pa rito sa bahay ng hindi naman namin kilala. Hindi ko naman alam na pupunta siya At pwede ba, bumisita lang ang tao. Huwag mong bigyan ng mali siya. Alam ba ni Gavin ang mga ginagawa mo, ha? Tony, bakit napasok siya sa usapan natin ngayon? Parang hindi ka pa nasanay. Palagi naman siyang kasama sa mga problema natin sa isa't isa. Baka ang ibig mong sabihin, problema mo sa akin. Kasi wala naman akong problema sa'yo. Ikaw lang ang gumagawa ng mga bagay na ikinagagalit mo. Alam mong ex-boyfriend ko si Gavin! At dapat ba huminto ang pagkakaibigan namin dahil naghiwalay kayo? Hindi! Pero sana, nire-respeto mo ako bilang kapatid. Yung nararamdaman ko man lang. Hindi alam ni Marian ang isasagot sa kanyang kapatid. Isa rin si Tony at ang maalat nilang relasyon sa dahilan kung bakit hindi niya binibigyan ng pansin ang mga pahaging sa kanya ni Gavin. Ayaw niyang mas lalong maging magulo ang relasyon niya kay Tony. Dati ay malapit sila sa isa't isa. Pero dahil sa pagiging malapit niya kay Gavin, ay naging malamig ang pakikitungo ni Tony kay Marian. Patabog na pumasok sa sariling kwarto si Tony na sinundan naman ni Marian ng tingin. Bukod tanging si Tony lang ang may sariling silid sa kanilang magkakapatid. Sina Marian at Jimuel ay magkasama sa iisang kwarto habang ang mga magulang naman ay nasa isa pang silid. Ate, pinapatanong pala ni Richard kung pwede ka ba daw magluto sa kanila sa Makalawa. Nag-text siya Bakit daw? Anong okasyon? Ang sabi niya, 7th birthday daw ng bunso niyang kapatid. Sigurado ako, te, na marami ka na namang lulutuin. Bigatin din ang pamilya na yun Masisipag kasi yung mga magulang nila, kaya maalwan ang kanilang buhay. Yan ka na naman. Itanong mo sa kaibigan mong detalye para mapagplanuhan natin. Kung marami nga gaya ng sinasabi mong lulutuin, kailangan mong samahan ako mamalengke sa araw na yon. Sus, ako pa ba, ate? Yakang-yaka ko yun.
Magkukusot muna ako ng damit para bukas kahit papaano makapagpahinga naman. Hindi naman talaga gawain ni Marian ang paglalaba tuwing gabi. Pero dahil mukhang nakalimutan ni Tony na siya ang nakatoka sa paglalaba noong nakaraang araw, dumami ang maruruming damit. Isinawalang bahala na lang ni Marian ang bagay na ito dahil maliit lang naman ang bagay na yun para sa kanya. Hindi na naman naglaba si Ate Tony. Ay, siya kaya yung nakatoka, di ba? Hayaan mo na at baka maraming ginagawa. Ikaw naman, no? Maraming ginawa. Ay nako, magkakaugat na talaga ang puwet niya sa kauupo, no? Manong dumating ang araw na wag nang matanggal sa upuan. Loko-loko ka talaga. Huwag kang ganyan mag-isip ha. Tandaan mo, kapatid mo siya. Siya ang kadugo mo, hindi ako. Pero gusto ko na siyang itakwil. Loko-loko. Minabuti ni Marian na sa bakuran na lang siya maglaba para presko ang hangin. Nasa kalagitnaan na siya ng pagbabanlaw ng mga dekolor nang may maramdaman siyang kakaiba. Parang may nagmamasid sa kanya. May mga naririnig din siyang yabag sa mga tuyong dahon na nakakalat sa paligid. Nilingon ni Marian ang kakahuyan. Tinititigan niya kung may tao o hayop sa paligid. Ngunit kahit anong tingin niya ay wala siyang maaninag. May buwan naman kaya kahit papano ay maliwanag ang paligid. Nabaling ang atensyon niya sa loob ng bahay nang may narinig siyang papalapit. Labhan mo na rin yan, ha? Sige, Tony. Isusuot ko kasi yan bukas kaya dapat matuyo agad yan. Unahin mong banlawan yan, ha? Baka hindi to matuyo bukas, Tony. Makapal pa naman ang tela nitong bestida mo. Sana nilabhan mo na lang kanina kung gagamitin mo pala bukas. At ano? Masisira ang kuko ko? Naglalaba ka rin naman dyan eh. E di isama mo na. Sige, kukusutan ko na mabilis to tapos ipasok mo na lang sa kwarto mo. Baka kasi biglang tangayin ang hangin at mahulog. Tapatan mo na lang ng ventilador para madaling matuyo. Ipapasok sa kwarto kung basang damit? Eh di tumulo yan. Walang utak. Sige. Sa kwarto na lang namin ni Jimuel. Kumato ka na lang kung gagamitin mo bukas ng umaga. Pinanood na lang ni Marian ang pag-alis ng kanyang kapatid at nang mawala ito sa paningin ay tinuloy na niya ang paglalaba. Ramdam man ni Marian ang pananakit ng balakang pero pinilit niyang tapusin ang labahin. Madaling araw na siyang nakatapos sa paglalaba. Ngunit kaunting oras pa lang ang naitutulog niya nang magising dahil sa pagdadabog ni Jimuel. Oh, Jimuel, bakit ka nagdadabog? Ate, ang aga-aga kasing manggising ni Ate Tony. Yun pala, kukunin lang yung kinulang sa tela niyang bestida rito. Hayaan mo na. Alam mo namang ganun ang ugali ng kapatid mong yun eh. Pasensya na, Ate Marian, ha? Naistorbo ko yata yung pagtulog mo. Ayos lang. Umaga na rin naman. Nasaan pala sila nanay? Nasa labas. Nagtatanggal si tatay ng mga damo sa bakuran. Bakit mo hinayaan? Alam mong bawal mainitan si tatay. Baka tumaas na naman ang presyon ng dugo nun. Naku! Wala naman ako magagawa sa kagustuhan ni tatay, ate. At isa pa, si Ate Tony lang naman ang pinakikinggan nun. At siya lang ang magaling para kay tatay. Kahit na. Paano kung bigla yung bumulagta sa labas, ha? Pahintuin mo na siya doon. Oo na. Sandali lang, papakiusapan ko. Ikaw na magpatuloy sa ginagawa niya para wala na siya makitang pwedeng gawin mamaya. Sige na. Siya nga pala, nakausap mo na ba si Richard? Anong sabi? Nandiyan sa cellphone yung pinag-uusapan namin. Basahin mo na lang, ate. Kinuha ni Marian ang dekipad na cellphone ni Jimuel. Tiningnan niya ang palitan ng mensahe ng kapatid at ng kaibigan nito. Tama nga si Jimuel. Mukhang marami ang iimbitahan at magarbo ang handaan dahil na rin sa 10 putahe na lulutuin niya. May papaitan sa listahan. Alam niyang hindi yun mawawala dahil maraming lasenggong naghahanap ng pulutan. Lumabas na siya ng silid. Nakita niyang nakatayo sa tarangkahan ng kanilang bahay ang kanyang ama. Pinapanood nito si Jimuel sa paghahawan ng damo at minsan ay sumisigaw ito para ituro sa kapatid ang gusto nitong ipagawa. Nang matapos ay pumasok na rin si Jimuel sa loob ng bahay kaya kinausap niya ito.
O bukas, maaga tayong gumising para makapunta agad tayo sa bahay nila Richard. Marami ang bibiling sangkap kaya mas mabuti kung maaga tayong mamili para maaga makapagsimulang magluto. Sige ate, ite-text ko na lang si Richard para intayin na lang tayo sa labas nila para sa pera. Mabuti pa nga dahil paniguradong may gayak na ang kanilang bahay kung sakali. Ate, Bakit? napansin ko si Kuya Rendon sa labas kanina. Hindi ko naman tinawag dahil abala at parang may hinahunting. Ha? Anong hinahunting? Malay ko, seryoso kasi yung mukha niya eh. Mas nakakatakot at maakas ang itsura niya kanina. Pabayaan mo na. Pero ate, totoo kaya yun? Ang alin? Yung sinasabi niyang may mga baboy mo dito? Nakakatakot yun ah. Nasa kakahuyan tayo. Malamang sa malamang may mga ligaw na hayop ang nandito. Ipagpasalamat na lang natin at hindi tayo sinusugod. Ang mga swang, naniniwala ka ron? Ano ba naman yung mga tanong mo, Jimuel? Sabi kasi ng kaklase ko, nakita raw niya na nag-anyong baboy ramo yung lalaki nung nakaraan. Ay naku, bata ka. Pag-aaral ang ginagawa sa eskwela, hindi yung pakikipagkwentuhan at pagmamayabang ng mga bagay-bagay. Ate naman nagkukwento lang naman ako. Walang kabuluhan at puro kalokohan ng mga pinag-uusapan nyo. Ang mabuti pa, lesson sa klase ang pagtuunan nyo ng pansin, ha? Ate naman, papasakitin mo bang ulo namin? Ay, maghapon na nga yung tumatakbo sa utak namin tapos gusto mo pa hanggang break time yun ang topic? Ay, nga pala ate, dumaan dito si Kuya Gavin kanina. Kinausap niya si tatay. Ha? Bakit daw? Nasaan ako? Tulog ka pa nun ate. Saka hindi ko alam ang pinag-usapan eh. Basta sa nakita ko mukha ni Ate Tony, hindi siya masaya. Ano sinabi? Wala ka man lang bang narinig? Paano siya nagpunta dito at anong oras? Mga alas 6 ng umaga, paalis na si Ate Tony para sa lakad niya eh. Kaso naabutan niya si Kuya Gavin. Dala-dala niya yung mga pagkain na nakahain sa mesa. Uy, congrats nga pala ha. Hindi ka na magluluto para sa tanghalian natin. Kalimutan mo na. Pero ate, seryoso ha. Si Kuya Rendon, ang weird niya kanina. Weird? Paano? Di ba lagi siya nakangiti kapag harap tayo? Oo nga, kahapon lang natin siya nakilala. Pero parati siyang all smiles sa harap natin eh. Pero kanina parang ang tapang nung titig niya. Baka naman may problema lang o kagaya ng sinabi mo, may hinahanap. Hindi, kasi ate, may hawak-hawak siyang itak eh. Parang serial killer na napapanood natin sa TV. Ganun kabangis yung itsura niya. Magkasalubong yung kilay tapos ang dilim ng mga mata. Baka may hinuhuling peste na nakapasok sa kanila. Kaya nga sabi ko sa'yo, baka totoong may kakaiba sa kakahuyan. Jimuel, wag mo nang ipilit. Hindi lahat ng nakikita mo dapat binibigyan ng kwento. Bakit ganun yung itsura niya? Parang sasabak siya sa gera, ganun. Tapos nung pumunta siya rito nung nakaraan, tanda mo ba? Nakalapit ako ng konti sa kanya kasi inabutan ko siya ng tubig, di ba? Tapos parang may naamoy akong dugo. Amoy dugo? Oo, ate. Siguro galing lang siya sa babuyan o baka ng aso. Babuyan? Sa kakahuyan? Ate, talaga ba? Baka... Kaya nga, baka may tinatago si Kuya Rendon. At anong tingin mo? Aswang siya, ganon. Uy, wala akong sinasabing ganun ha. Pero hindi rin imposible, di ba? Jimuel, wag mong ipaparinig dun sa tawang sinasabi mo, baka makasakit ka. Naku, ikaw na bata ka talaga. Bakit parang ikaw rin kinakabahan? Hindi ako kinakabahan. Ate, halata sa mukha mo, no? Kung totoo man ang iniisip mo, mas mabuting wag na lang nating ungkatin. Sa gitna ng kwentuhan ng magkapatid, halos mapatalon sila sa sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Nagkatinginan ng dalawa bago na pagpasyahan ni Jimuel na tumayo para pagbuksan ang kung sino mang kumakatok. Marian? Jimuel? Tao po! Kuya Rendon, ikaw pala. Halika, pasok ka. Mabuti nandito kayo. Ito, may dala akong mangga para sa inyo.
Nagpa-harvest na kasi yung may-ari ng farm doon sa bayan at naisipan kong hatihan kayo sa nakuha kong parte dahil alam ko mahilig kayo sa prutas. Uy, nako kuya. Nag-abala ka pa. Pero pasensya na ha, hindi ko to tatanggihan. Jimuel, nakakahiya. Ha, Marian, nandyan ka pala. Pasensya na sa abala ha sa pagbisita kong ito. Ano ka ba? Hindi ka na iba, no? Pero salamat sa mangga, ha? Wala rin naman kasing kakain sa amin at masasayang lang. Kaya mabuti pang ipamigay ko na lang kaysa mabulok. Bakit? Wala ka bang kasama sa bahay nyo? Kasama kong lola ko kaso mahina na siya eh. Kaya hindi na pwede ang ganyang klase ng mga prutas sa kanya. Pasensya na at sensitibo yata ang naging tanong ko. Hindi, ano ka ba? Ayos lang. Total, magkaibigan na naman tayo. Kung kayong dalawa lang sa bahay, sino nagbabantay sa kanya kapag umaalis ka? Kalimitan naman siyang tulog. Tsaka wala rin naman ako magagawa kung hindi umalis dahil kailangan ko rin maghanap ng makakain at saka magtrabaho. Pero kuya, hindi ka ba nag-aalala? Paano kung may mangyaring masama habang wala ka? Siyempre, nag-aalala. Pero wala naman akong pagpipilian eh. Kailangan ko rin maghanap buhay. Paano kung, alam mo na, may ibang dumaan sa bahay nyo? May taong hindi mo kilala? Kaya nga lagi akong handa eh. Hindi ko hinahayaang may masamang mangyari sa amin ng lola ko. Kaya ka pala laging may dalang ita kuya. Nakakatakot ka tuloy minsan. Mas mabuti nang matakot kayo sa akin kaysa sa mga bagay na nasa kagubatan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ha? Ang ibig ko sabihin, nakakatakot talaga minsan ang kagwapuhan ng isang lalaki. Ha? Ay, tama ka kuya. Konti na lang kasi yung mga kagaya natin eh, di ba? Naku po, nagkasundo nga sila sa kalukuhan. Siya nga pala. Kung may marinig kayo sa gabi, kahit katok o tawag, huwag kayo magbubukas ng pinto. Naintindihan nyo? Kuya, parang iba yung tono mo ah. Siguro may sikreto ka, ha? Hindi lahat ng sikreto kailangan nyo malaman. Baka kasi mas lalo kayong mapahamak. Kuya, ikaw ha? Nananakot ka talaga no? Jimuel, ano ka ba? Hindi, ayos lang. Masarap nga kausap ng kapatid mo eh. Mapagbiro at makulit. Teka, nagpapabango ka ba sa akin kuya? Ha? Gusto mong kunin at agawin ang boto ko? Jimuel, manahimik ka nga dyan. Huwag kang mag-alala, Jimuel. Hindi ko kailangan ng boto mo. Ang kailangan ko lang ay tiwala nyo. Tiwala? Para saan naman? Para sa oras na kailangan nyong makinig. Hindi ko kayo lolokohin. Rendon, bakit parang may bigat ang mga sinasabi mo? Diretsahin mo na kami. Hindi pa panahon. Kuya, grabe ka naman. Para kang nangangampanya pero nakakatakot pakinggan. Mas mabuti nang natatakot kayo kaysa wala kayong kamalay-malay. Rendon, sabihin mo nga ng diretso. May problema ba sa kakahuyan? May nakita ka bang kakaiba? Marian, hindi lahat nakikita sa liwanag ng araw. Ibig mong sabihin, sa gabi kuya? Oo, at kung hindi kayo mag-iingat, baka kayo mismo ang makatagpo nun. Rendon, wag mo kaming tinatakot. Hindi panakot yun, Marian. Babala yun. Ate, baka nga may tinatago si kuya. Basta tandaan nyo, kapag may kumatok sa pinto nyo ng 10 oras ng gabi, huwag na huwag nyong pagbubuksan. Dahil kapag gabi, hindi nyo na sigurado. Sige na. Kailangan ko na rin bumalik sa bahay at walang kasama si Nana. Sige. Muna na ako. Huwag ka mag-alala. Minsan dadalaw ako sa inyo at ipagluluto ko siya. Pero wala akong pambayad sa serbisyo mo. Sira, para ka namang iba eh. Oo, sige. Pero kailan ka dadalaw? Para naman makapamili ako kahit papano. Nakakahiya na wala kang madadatnang sangkap sa bahay. Bukas pagkatapos ko magluto sa mansyon ng mga De Chavez para sa okasyon. Sige, doon na lang ako maghihintay sa dinadaanan yung shortcut.
Dumating ang salo-salo sa bahay ng mga De Chavez. Naging punong abala na naman sa kusina si Marian. At mabuti na lang dahil sa dami ng putahe na pinapaluto ng pamilya ay may mga tauhan din ng mga ito na tutulungan sila sa gawain. Naging madali at maayos ang lahat. Nang matapos ang pagluluto sa kusina ay hinanap pa niya ang kanyang kapatid na masyadong malaya nung araw na yon dahil sa dami ng kanyang nakatulong sa kusina ay hindi na ito kinailangan pang tumulong. Kaya yun, nagliwaliw na lang. Jimuel, Oh, ate! halika na. Kailangan na nating umalis at naghihintay si Rendon. Ay, oo nga pala. Chard, una na kami May kailangan pa kasing puntahan si ate. Richard, salamat Pakisabi sa kapatid mo, happy birthday. Sa uulitin, pasensya na at kailangan na talaga naming umalis Lumakad na sila papunta sa kakahuyan kung saan naghihintay si Rendon. Maya-maya ay nakita na nila itong nakasandal sa isang puno. Nang makita sila ay agad silang sinalubong ng lalaki na may malawak ng ngiti. Pasensya na, naghintay ka pa. Ito kasing si Jimuel Ay nako, walang anuman yun. Ako nga yatang nakakaabala Huwag mo nang isipin yon. Ako naman na nagpresenta. Gusto ko ring makilala ang lola mo. Uy, sandali. Talo si Kapitan dun Meet the Lola na kaagad. Jimuel, manahimik ka na nga dyan. Nakakahiya Ay, siyaya ka pa ate. Ay nako, Jimwell. Ano, tara na? Para hindi kayo masyadong gabihin pag uwi mamaya. Sige, tara na. Pinauna ng magkapatid sa paglalakad si Rendon. Napansin nilang pabundok ang lugar ng lalaki. Hindi masyadong matarik pero madami ding mga puno. Mas naglalakihan at mas makakapal ang mga dahon. Mas maraming ibon ang palipad-lipad sa mga sanga. Ate, Ano? ito yata yung lugar na sinasabi ng mga kaklase ko na may diwata raw na nakatira. Naniniwala ka talaga dyan, Ate, totoo. Sabi nila may isang diwata raw dito na tumutulong sa mga naliligaw. Nakatira daw sa puno ng balete yata yun. Tapos maganda raw at sexy. Manahimik ka na nga lang. Bilisan mong paglalakad. Ano pinag-uusapan ninyo? Ay kuya, may naririnig ka bang kwento tungkol sa diwata na nakatira dito? Ha, narinig ko nga yan sa mga tao. Pero hindi ko pa naman nakikita. Baka kwentong barbero lang din. Ay, ganun ba? Gusto ko pa naman sanang makita Para may maipagyabang ka sa mga kaibigan mo. Siyempre ate, siguradong matutuwa at maiinggit sila, no? Ang totoo, wala pa akong nababalitaan na nakakita ng diwata. Ikaw na bata ka, huwag ka nang umasa. Sadyang di lang kayo naniniwala kaya hindi kayo pinapakitaan. Halos isang oras din ang lumipas bago nila narating ang maliit na komunidad sa kagubatan. Nakangiting sinalubong ng isang lalaki na kaparehong tindig si Rendon. May pinag-usapan sila na hindi maintindihan ng magkapatid dahil iba ang lingwahe. Nilibot nila ng tingin ang buong paligid. Ang mga babae na nakatambay sa labas ng kanika nilang bahay ay may mahahabang buhok, habang ang mga lalaki naman ay pare-pareho ang hulma ng katawan. Malalaki ang mga katawan na para bang kayang-kayang wasakin ng mga bagay-bagay. Hindi alam ni Marian kung bakit, pero sa bawat nadaanan nilang bahay ay may mga matang nakatingin sa kanila. Puro mga seryoso at walang bakas ng ngiti sa labi para sana ipakita ang pagtanggap sa bisita. Ate, bakit kaya ganun sila makatingin? Huwag mo na lang pansinin. Baka hindi lang sanay na tumanggap ng bisita. Pasensya na ha. Hindi ko kasi nasabi sa kanila na may isasama akong kaibigan. Hindi rin kasi sila sanay na may ibang taong bumibisita rito sa lugar namin. Kalimitan 1 o 2 beses lang may taga-ibang lugar na dumadalaw rito. Ganun ba? Pasensya na kung ganun. Nakakatakot ang tingin nila kuya. Pakiramdam ko, anumang oras kakainin nila kami ni ate. Di yan, mababait sila. Nangingilatis lang talaga kaya ganun tumingin. Oh, nandito na tayo. Pasok kayo. Naunang pumasok si Renton sa sariling bahay.
bumungad kila Marian ang payat na matandang babae na nakaupo sa kahoy na upuan. Maputla at hindi makapagsalita ng maayos ang matanda. Nakita pa ni Marian ang pagmamano na ginawa ni Rendon bago bumaling sa kanila ang binata. Mahaba ang buhok ng matanda kumpara sa normal na tao. Katulad ito ng buhok ng mga babaeng nakita ni Marian sa labas. Pasensya na kayo ha. Mahina na kasi talaga si Nana, kaya hindi na siya makausap. Ayos lang yun. Ano ka ba? Hayaan mo kuya, kapag natikman ni Nana ang luto ni ate, siguradong lalakas siya. Baka nga mas malakas pa sa iyo eh. Sana nga, sana. Oo kuya, maniwala ka. May gamot ang papaitan ni ate. Kung sino man ang kakain, tiyak na gagaling. Puro ka talaga kalokohan dyan. Nasan pala ang kusina nyo, Rendon, para makapagluto na ako at makakain na ang lola mo? Dito. Halika kayo. Ito nga pala ang mga pinamili ko. Ay, yung karne nga pala. Sandali lang ha, kukunin ko lang. Eto. Uy, grabe kuya. Sariwang-sariwa yan ah. Hindi naman. May kakilala kasi ako sa palengke kaya binigyan ako ng parte. At saka, tumulong ako sa pagkatay ng baboy nila. Maganda ang napili mong karne. Malambot ito kapag naluto. Mas makakakain ng maayos ang lola mo. Bagay na bagay ito sa mahihina ang panunaw. Tama, magaling si ate sa mga ganyan. Ganun ba? Nakakatuwa naman. Naiwan sa kusina ang magkapatid dahil may isang lalaking tumawag kay Rendon. Nakita pa ni Marian ang pagnakaw ng tingin ng lalaki sa kanilang magkapatid. Hindi na lang niya ito pinansin at itinuon ng atensyon sa pagluluto. Kaya mo na ba to ate o tutulungan pa kita? Dun ka na, kaya ko na to. Simple lang naman din tong pagluluto at madali. Ilalaga ko na lang tong karne para may sabaw si lola. Tapos ipagluluto ko siya ng lugaw. Sigurado ka? Oo naman. Huwag mo na lang akong kulitin at baka magbago pa ang isip ko. Dun ka na sa labas. Alam kong gusto mo maglibot-libot eh. The best ka talaga ate. Alam na alam mo mga gusto ko talaga. Sige, maglilibot muna ako ha. Bahala kong alamin kung ano ang bumapalot sa lugar na to. Kasi ate, di ba? Kakaiba yung tingin at kilos ng mga tao rito. Baka mamaya mga aswang sila. Masyado ka naniniwala sa mga kwentong aswang na yan. Hindi ka ba natatakot at baka marinig ng tao at makasakit ka pa ng damdamin ng tao, ha? Wala namang nakakarinig eh. Kaya nga binulong ko lang. Kahit pa, sa tono at sa pananalita mo, ganun na rin ang ibig sabihin nun. Jimuel, hindi maganda ang panghusga sa kapwa, lalo pa at hindi naman natin sila lubusang kilala. Opo na ate. Sorry na. Basta sa susunod, huwag mo nang uulitin yon, ha? Saka, guro ang dapat na pinakikinggan sa eskwela, hindi ang barkada. Opo ate. Siya, dun ka na muna sa labas. Dun mo na lang ako hintayin. Kung may kailangan ka naman, saka mo ko tawagin at nandito lang ako sa kusina. Nakita ni Marian ang pag-iling ng kanyang kapatid habang papalabas ito. Nang nawala sa paningin ay saka siya nagsimulang nag-ayos ng mga sangkap. Nang akmang huhugasan na niya ang karne, napansin niya na kakaiba ang kulay nito. Pulang-pula na hindi kulay ng ordinaryong karne. At nang lamasin niya ito sa tubig, sobrang lambot. May tumalsik pang dugo sa pisngi ni Marian na agad niyang pinunasan. Maya-maya ay bumalik ang kapatid na hingal na hingal. Ate! Ate! Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Ate! May ulo! Doon! Pugot! Pugot ate! Ano? Hindi kita maintindihan, Jimuel. Kumalma ka nga. Ate! May nakita akong ulo sa likod ng bahay. Ate, nakahiwalay sa katawan. Ano ba sinasabi mo dyan? Nagsisimula ka na naman sa kwentong barbero mo eh. Ate, totoo! Nakita ko! Walang laman yung buto! Tapos puro dugo! Totoo ba yan? Kung totoo, kailangan malaman to ni Rendon. Teka, ate, teka! Bakit? May mali ba akong sinabi?
nandun si Kuya Rendon sa likod. Narinig ko ate, nag-uusap sila. Tungkol sa, meron sila sinasabing ritual at alay. Hindi ko masyado maintindihan eh. Ano ba yung sinasabi mo? Anong ritual at alay? Ate, ayoko pa mamatay. Jimuel, wala mangyayaring masama sa atin dito. Kaibigan natin si Rendon. At isa pa, hindi ba nandito tayo para ipagluto ang lola niya? Pagkatapos ito, uuwi na rin tayo agad. Ate, hindi. Pakiramdam ko talaga, hindi na tayo makakalis sa lugar na to. Sige, kakausapin ko si Rendon. Tapusin ko lang tong niluluto ko at aalis na tayo. Ate, hindi tao yung Rendon na yun. Pagkain ng tingin niya sa atin. Nakita ko mismo, wala siyang ibang ginawa habang kinakain ng mga kapitbahay niya yung laman ng katawan ng tao na nasa likod. Kailangan na nating umalis dito. Inasakutan nila tayo, ate. Paano tayo alis? Ako nang bahala. Umarte ka na parang wala kang alam. Wala ka nakita. Paano tayo tatakas, ate? Natatakot ako. Oo. Ganito, mauna kang lumabas. Wag na wag ka magpapahalata na may alam ka. Paniwalain mo sila na nag-iikot-ikot ka lang. Ate, hindi kita iiwanan dito. Wala tayong ibang pagpipilian, Jemuel. Paano kung... Shh! Pakinggan mo ang sinabi ko. Kailangan kitang itakas dito ng ligtas. Paano ka? Ako nang bahala sa sarili ko. Sige na, lumabas ka at magpanggap na wala kang alam. Ate, natatakot ako. Jemuel, tingnan mo ko. May tiwala ka ba sa akin? Oo, ate. Pero paano kung mahuli ako? Hindi ka mahuhuli kung hindi ka kikilos na parang may tinatago. Umakto kang walang alam. Isipin mo mga bagay na gagawin ng Jemuel na walang alam sa lugar na to. Ate, baka hindi ko kayanin. Ayoko pang mamatay. Kaya mo. Alam kong kaya mo. Kung hindi mo gagawin, pareho tayong mapapahamak dito. Gusto mo ba yon? Hindi. Mabuti. Kaya makinig ka sa sinasabi ko. Lumabas ka tapos ngumiti ka kapag may nakatingin sa'yo. Huwag mong ipapahalata na may alam ka, na natatakot ka. Naintindihan mo ba? Paano kung lapitan ako ni Kuya Rendon? Kausapin mo siya sa normal na paraan, Jemuel. Huwag mong ipapakita na natatakot ka. Kapag tinanong ka kung saan ka galing, sabihin mo, tutulungan mo sana ako rito sa kusina. Ate, nakakatakot yung mga mata niya. Para siyang isang hayop. Jemuel, tandaan mo to. Kahit hayop siya o kung anumang klaseng halimaw, hindi niya mababasa ang utak mo kung hindi mo ipapahalata. Ate, ayaw kitang iwan. Hindi mo ko iniiwan. Tinutulungan mo lang ako makahanap ng paraan. Kapag nakalabas ka na, makakahanap ka ng tulong para sa atin. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Mabuti kung ganun. Ngayon, ngumiti ka. Tapos dahan-dahan kang lumabas. Ako nang bahala rito. Ate, please, sumunod ka kagad ha. Oo, susunod ako. Basta gawin mo lang ang sinabi ko. Natigilan ang magkapatid sa pag-uusap nang makarinig sila ng papalapit na yabag. Napansin ni Marian ang bahid ng dugo na nasa laylayan ng damit ng lalaki. Ngunit pinili niyang magbulag-bulagan at ginawa ang bilin niya sa kapatid. Manatiling walang alam sa mga nangyayari. Batay ka lang. Ang ginagawa niyo rito? Nagkwekwentuhan? Ha? Kuya Rendon, tinatanong ko lang si ate kung kailangan niya ng tulong. Oo. Alam mo naman yan, hindi mapakali na parang kiti-kiti. Ganun ba? Pasensya na at wala masyadong libangan dito sa amin ha. Naku, ayos lang naman kuya. Di lang talaga ako sanay na walang ginagawa eh. Sige na, Jemuel. Bumalik ka na muna sa mesa. Ako na ang kakausap kay Rendon. Ate... Sige na. Pinanood lang ni Marian ang mabibilis na hakbang ng kanyang kapatid habang pinapakiramdaman niya ang binata na nasa kanyang tabi. May nakita kayo, tama ba?
makita. May dapat ba kaming makita? Huwag na tayong maglokohan, Marian. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Rendon, hindi kita maintindihan. Ano bang dapat naming makita? Yang karning hawak mo ay galing sa katawan ng taong nakita ng kapatid mo. Hindi nakakatuwa ang biro mo, Rendon. Yun na nga ang problema, Marian. Hindi ako nagbibiro. Hindi. Imposibleng totoo to. Oo, totoo. At alam ko na alam mo rin. Kaya mo ba talagang magkunwari na walang alam? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Talaga. Hindi ako pinanganak kahapon para hindi mabasa na nagsisinungaling ka. Kung ganun nga, anong balak mo? Papatayin mo kami? Simple lang naman talaga ang plano ko. Kailangan lang talaga namin ng magluluto para sa ritual na gagawin. Wala nang iba. Kaya kita kinaibigan para doon. Pero hindi pa ako nagsasabi sa'yo, nagpresenta ka na agad. Kaya hindi na ako nahirapan pa. Alam mo, ayon sa lumang paniniwala namin, ay makakapagbigay ng mas mahabang buhay sa amin ang apdo ng tao kapag isinama namin sa lulutuin. At kailangan yun ng lola ko at ng lahat ng matatanda rito. Kaya lahat ng sangkap na narito ay para sa ritual. Lulutuin mo na lang ng naaayon sa paraan ninyo. Pero wala ang mga sangkap na bawal sa amin. Hindi kasi kami nagluluto dahil sanay na kami kumain ng sariwang karne. Pero dahil may nalaman kayong sikreto namin, hindi ako makakapayag na makalabas pa kayo rito. Papatayin mo nga kami, ganun ba? Oo, kailangan talaga yon. Kung hindi lang sana naging mapagmatsyag ang kapatid mo, hindi tayo aabot sa ganito. Makakauwi pa sana kayo ng ligtas sa inyo. Pero ngayon, mamamatay kayo sa lugar na to. Masyado pa namang masarap at sariwa ang laman ng mga minor de edad. Malambot na, ngayon na lang ulit namin matitikman. Subukan yung galawin ng kapatid ko. Makikita niyo ang hinahanap niyo. Kakaiba ka. Matapang ka. Kaya't wag mong subukan. Wag si Jimwell. Pinapahanga mo ako, Maria. Parang kay sarap mong gawing laruan. Masyado kang matapang. Malakas ang kabog ng dibdib ni Marian habang nagtititigan sila ng nakangising si Rendon. Maya-maya, lalo siyang kinilabutan nang makita niya ang pagpapalit ng anyo ng lalaki. Mas dumoble ang laki ng katawan nito at pagkatapos ay unti-unting nabalutan ng itim na balahibo. Ang mga kuko ay humaba at tumulis, ganun din ang kanyang mga pangil. Naging puting-puti ang kulay ng kanyang buhok. Hindi makapaniwala si Marian sa kanyang nasasaksihan. Nasa harap niya mismo ang isang gabunan. Dumoble ang kaba at takot na bumalot sa kanyang dibdib. Wag! Huwag kang lalapit! Huli na para sa wag. Nakikiusap ako, itigil mo na! Pangako, wala kaming pagsasabihan. Pasensya na, pero wala akong pinagkakatiwalaang pangako. Mabilis ang naging kilos ng binata nang siya ay umatake. Sumambulat ang mga plato at kaldero sa kusina nang mahampas ni Rendon ang mga ito. Panay ang iwas ni Marian, ngunit naramdaman niya ang hapdi at pagdaloy ng dugo sa kanyang braso nang matamaan ng matalim na kuko ni Rendon. Sariwa. Eksakto. Ngayon lang ulit akong makakatikim ng ganitong pagkain. Nakakapaglaway. Napakasarap. Lumayo ka, Rendon! Kung ako sa'yo, hindi na ako manlalaban. Alam mo na, mas madali ka naming makain, mas hindi ka masasaktan.
Hindi ako papayag sa binabalak mo! Eh kung ganon, kapatid mo na lang ang gagawin naming pagkain. Tamang-tama, kailangan ni Nana ngayon ng malambot na karne ng bata. Walang yaka! Demonyo! Sige lang, Marian, manlaban ka. Mas nakakainggan yung kainin ng laman ng taong nanlalaban. Mas mahirap kainin, mas nagiging kapana-panabik. Mas masarap. Ginawa ni Marian ang lahat para makaiwas sa mga atake ni Rendon. Nagkaroon siya ng pagkakataong makalapit sa binata ay mabilis niya itong sinaksak sa tagiliran gamit ang matalim na kutsilyong panghiwa niya sa mga karne. Hindi naman natinag si Rendon. Nandoon pa rin ang ngisi niya habang pinapanood ang dalaga na desperado nang makatakas. Hindi napansin ni Rendon na umatake na rin si Jimwell para makaligtas silang magkapatid. Pero sinalubong siya ng aswang na mga sunod-sunod na kalmot. Mabuti na lang ay nakaiwas ang bata. Binalingan naman ni Rendon si Marian at mabilis na itong sinakal sa leeg. Ito lang ba? Hanggang dyan lang ba ang tapang mo, Marian? Hanggang dyan na lang ba ang kapasidad mo? Hindi ako papayag na putahin mo! Demonyo ka! Ang desisyon na yan ay hindi sa'yo, Marian. Sa mga oras na to ay pinagpipiestahan at pinaplano na ng mga kalahi ko kung sino ang unang kakainin sa inyong dalawa. Bakit mo ba ginagawa sa amin to? Wala kaming pinakitang masama sa'yo! Kailangan naming kumain, Marian. Dahil kung hindi, mamamatay kami. Pare-parehas lang naman tayong kumakain ng karne, di ba? Hindi tayo parehas! Tao ang kinakain nyo! Buhay na tao! Eh buhay na hayop din naman ang pinapatay ninyo para sa karne, di ba? Ate, lumuhod ka! Biglang sumugod na naman si Jimwell mula sa pinto ng kusina. May hawak na siyang kahoy na pinulot niya sa labas. Sa isang iglap, hinampas na sa ulo si Rendon. Tumilapon si Rendon at tumama sa dingding bago bumagsak sa sahig. Sandaling nagdilim ang paningin nito. Ngunit hindi naging sapat para mawalan ng malay. Mabilis itong nakatayo. Naging aligaga naman si Marian at iniharang ang sarili para protektahan ang kapatid. Mas lalo ko kayong gustong laruin ngayon. Nana, gusto mo bang tikman ang regalo ko? Kuya Rendon, tama na! Alam mo, gusto kita bata. Pero kailangan ni Nana ng karne at dugo mo. Jimwell, tumakbo ka na! Tumakas ka na! Ayoko ate, hindi kita iiwan! Bilisan mo na! Sa oras na mahuli ka niya, mas lalong hindi tayo makakahanap ng paraan para takasan sila. Sa tingin nyo talaga makakatakas kayo? Napakarami namin sa lugar na to! Ate, natatakot ako! Ako na lang, Rendon! Gusto niyo ng pagkain, hindi ba? Ako na lang. Pakawalan niyo ang kapatid ko. Ate, hindi! Ang pagmamahal mo sa kapatid mo ay sadyang nakakatuwa. Pero hindi ako naaantig. Mangako ka na, hindi mo sasaktan si Jimwell. At sino ka para utusan ako, ha? Ay, Marian, kahit hindi ako mangako, may paraan kami para kainin ka. Kasama ng kapatid mo. Pakiusap, bata pa siya. Ako na lang. Wala kang kakayahan para pigilan ng mga nangyayari, Marian. Isa kang mortal. Pagkain ka lang para sa amin. Sabi ko ako na lang. Ako ang kunin niyo. Ako ang kainin niyo, wag si Jimwell. Wag ang kapatid ko. Magtatapos pa siya ng pag-aaral. Marami pa akong pangarap para sa kanya. Ako, wala namang kwenta ang buhay ko eh. Pagod na rin naman akong pagsilbihan ng pamilya ko. Hindi naman nila ako tinuring na pamilya. Kaya ako na lang ang kainin mo. Wag ate, ayoko! Huwag mo kong iwan! Huwag mo gawin yan ate! Pakiusap, umalis na tayo rito! Sabay na tayong tumakas!
Ang sarap pakinggan ng pagmamakaawa ninyo. Gagawin ang lahat para lang sa pesteng pagmamahal. Demonyo ka, Rendon. Wala kang awa. Hindi ako demonyo. Lahat naman tayo ay nakakaramdam ng gutom, hindi ba? Gutom lang kami. Wala sanang personalan. Ate, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ba huli? Makakatakas pa tayo. Nakakatuwa ang boses mo, Jimuel. Sayang at hindi ka naririnig ng kahit sino. Ramdam na ramdam ko ang takot mo. At yan ang pinakamasarap sa lahat. Huwag mo tingnan ang kapatid ko! Natigilan sila nang biglang may kumaluskos mula sa sala ng bahay. Kasunod nun ay lumabas mula sa dilim ang matandang babae. May mga salita itong binibigkas gamit ang ibang lengguwahe. Ang buhok nitong kulot na kulot ay parang may buhay na sumasayaw sa hangin. Pagkatapos ay para itong yumayakap sa buong katawan ng matanda. Matutulis ang mga ngipin nito na animoy pako at ang mga mata ay nagliliyab sa pagkapula. Narinig mo yun, Marian? Kahit si Nana ay sabik na. Hindi na siya mapipigilan. Hayop kayo! Hayop! Tama ka. Hayop kami. Pero ngayong gabi, kayo ang magiging pagkain namin. Biglang gumapang ang buhok ng lola at pumulupot sa liig ni Jimuel. Jimuel, Lola, pakiusap! Huwag mo saktan ang kapatid ko! Alisin mo ang pagkapulupot ng buhok mo sa kanya! Huwag siya! Ako na lang! Ako na lang ang kainin niyo! Tulong! Hindi ako makahinga! Nasasakal ako ng buhok, ate! Sandali! Tulong! Ate! Ano, Marian? Sa tingin mo ba makakatakas pa kayo? Hindi na! Mabilis na sumugod si Rendon kay Marian. Sinunggaban niya ang braso ng dalaga at pilit na inaalis ang hawak niyang kutsilyo. Habang nakikipaglaban siya kay Rendon, nakita niya ang kapatid na buong tapang namang hinaharap ang matanda. Hinatak nito ang mahabang buhok ng lola ni Rendon, saka ito ibinalibag. Tumakbo na papalayo ang binatilyo, pero humahaba ang buhok ng matanda at sinundan nito si Jimuel. Dahil sa takot ay nadapa ang kapatid, dahilan para muling puluputan ng mahabang buhok ng matanda. Sinubukang manlaban ni Jimuel, ngunit mas tumindi ang pagkakakapit ng buhok ng matanda. Jimuel! Ate! Tulungan mo ako! Patakbo na si Marian para tulungan si Jimuel pero nahablot naman ni Rendon ang kanyang buhok. Sinusubukan niya makawala habang pabalik-balik ang mga tingin sa kapatid. Nag-umpisa na siyang mabahala dahil nakikita na niyang unti-unting namumutla si Jimuel. Tingnan mo, Marian. Kahit anong sigaw at pakiusap ay mamamatay kayo ngayong gabi. Sinisipsip na ng lola ko ang dugo ng kapatid mo. Bitawan mo si Jimuel! Demonyo ka! Itinulak ni Marian ang lalaki saka dinampot ang kutsilyo na nahulog sa sahig. Walang awa niyang pinagsasaksak ang aswang. Pagkatapos nun ay agad niyang sinaklolohan ng kapatid. Pinagpuputol niya ang buhok ng matanda dahilan para umatungal ito sa sakit. Dahil doon, binitawan nito si Jimuel. Aba, nakakabilib din talaga ang tapang mo, Marian. Sadyang gagawin mo ang lahat para sa iyong kapatid. Oo! Kaya ako na lang! Pakawalan niyo na siya! Ate! Jimuel, kaya mo pa ba? Oo, ate. Umalis na tayo rito. Oo, aalis na tayo sa impyernong lugar na to. Biglang sumugod naman si Rendon. Sinunggaban niya si Marian at itinulak sa sahig. Dumagan siya sa babae at sinakal ito sa leeg.
Ramdam ni Marian ang init ng hininga ni Rendon na amoy dugo at bulok na karne. Pagkain! Sinubukan muli ni Marian na saksakin si Rendon, pero sa pagkakataong ito, itinarak niya ito sa dibdib ng aswang. Tumama ito pero daplis lang. Tumawa lang na parang nakiliti ang lalaki. Sa kasabikan ni Rendon ay sinubukan niyang sakmalin si Marian, pero naiharang ng dalaga ang kanyang braso kaya yun ang nakagat ng aswang. Tumayo naman si Jimuel at kinuha ang kahoy sa sahig, saka pinukpok ang ulo ng lalaking aswang hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Naalala ni Marian ang asin at bawang na nagmula sa handaang pinaglutuan nila at isinilid niya sa kanyang bag. Hinagisan niya ng asin si Rendon, ganun din ang lola nito. Habang namimilipit ang dalawa sa sakit, pinagtulungan nilang magkapatid na dikdikin ang bawang at saka kinatas sa tubig na nasa timba. Pagkatapos ay ibinuhos nila yun sa maglola. Umalingaw-ngaw ang atungal ng dalawa habang nahihirapan sa pagkalapnos ng balat. Walang iya ka, Marian! Humanda ka sa akin! Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito! Mas masahol kayo! Demonyo! Ate, tara na! Umalis na tayo rito! Oh, halika na. Dali natin tong timba na may lamang tubig at bawang. Magagamit natin to sa mga aswang na nasa labas. Paano kung buhusan natin ang sarili natin ito, ate? Dahil sa bawang hindi nila tayo malalapitan. Tama ka, magandang ideya. May asin pa naman tayo sa kakutsilyo. Ayan, ate, tapos na. Umalis na tayo rito. Tara na. Mabilis na tinahak ng magkapatid ang pusod ng gubat pabalik sa kanila. Dahil sa ideya ng kapatid niya na ibuhos sa kanilang katawan ang tubig na may katas ng bawang, hindi na nga sila hinabol ng mga aswang na nandoon. Nakatakas sila sa angkan ni Rendon. Halos madapa-dapa sila sa kakatakbo dahil sa naglalakihang ugat ng mga puno na nakalitaw sa lupa. Pero kahit ganun, mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo. Aray! Jimuel, Ang sakit ng paa ko, ate. Natapilok ako. sandali. Teka, kaya mo pa ba? Ate, naku, hindi ko na kaya. Ate, hindi ko kaya. Kaya mo! Kailangan nating lumayo. Kung titigil tayo ngayon, katapusan na natin. Kaya tumayo ka na dyan. Subukan mong tumayo uli. Sige na. Nandyan na sila. Oo, ate, sige. Muling tumakbo ang magkapatid. Panakanakang lumilingon si Marian para tingnan kung merong bang humahabol na mga aswang sa kanila. Maya-maya ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga puno'y tila nagkakabuhay. Ang mga sanga gumagalaw ng kusa na hindi naman umaayon sa ihip ng hangin. Ano nangyayari? Ate, bakit parang nabubuhay yung mga puno? Natatakot lalo ako, ate. Huwag ka maingay. Baka may nakasunod sa atin. Sige lang, diretso lang. Maglakad na lang muna tayo. Pero ate... Biglang may narinig sila na halinghing ng kabayo. Nakita nila ang kakaibang nilalang. Ang mga mata ng kabayo ay kumikislap mula sa dilim. Isang napakalaking nilalang na nagpakita mula sa mga anino ng puno. Ang ulo nito ay kabayo habang tao naman ang katawan. Sino ka? Anong nilalang ka? Anong kailangan mo? Ate, ayoko na! Natatakot na ako! Hindi ba? Tikba lang yan! Hayop ka rin! Hindi ka naiiba sa kanila! Hindi kita maintindihan! Jamal, halika na! Umalis na tayo dito! Sige, ate! Muli silang nagpatuloy sa pagtakbo. Sa gulat ng magkapatid, hindi naman sila sinundan ng nilalang. Ngunit napansin nilang biglang naging isang palaisipan ang gubat. Ang mga puno'y parang nagpalit ng mga pwesto. Kahit saan sila tumakbo, bumabalik sila sa iisang lugar. Ang tawa ng tikbalang ay umaalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Parang hindi mo alam kung saan nanggagaling.
Huwag mo kaming gawing laruan! Gusto na naming umalis dito! Parang awa mo na! Naaamoy ko na kayo, Marian! Ate, nandiyan na sila! Kailangan na nating makaalis dito. Paano naman ate? Halika na! Mas mabuti kahit papano makalayo na tayo kila Rendon. Pero paikot-ikot lang tayo. Mas mabuti nang sumubok nang sa ganon malito sila dahil kumahalat na ang amoy natin sa mga parte ng gubat na inikutan natin. Malalakas ang pang-amoy ng mga aswang na yan. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Nakakatakot talaga. Naririnig ko ba yung pagtawa ng tikbalang? Pati ba naman siya nakikisama na rin? Huwag mo nalang pansinin. Halika na, magpatuloy na tayo. Ay! Ano bang gusto mo, ha? Tama na, Jimwell, huwag mo nang kausapin. Baka mamaya magalit at lalo tayong ikulong dito. Lumakad na tayo. Kung laro lang to para sa'yo, pero seryoso to para sa amin. Buhay naming magkapatid na nakasalalay dito. Gusto lang naming umuwi. Ayaw lang naming maging pagkain ng mga aswang. Pakiusap, pauwiin mo na kami. Ate, nanghihina na ako. Ano nangyayari? Mataas ang lagnat mo. Ate, magpahinga muna tayo, pakiusap. Pero kailangan magamot ang mga sugat natin. Kailangan nating makaalis dito. Ate, ayos lang naman ako eh. Huwag ka na mag-alala. At sa totoo lang naisip ko, parang mas maayos tayo dito sa kulungan ng tikbalang, ate. Mukhang hindi tayo mahuhuli nila Kuya Rendon dito. Kaya naman pwede tayong magpahinga kahit kaunti lang para naman makabawi tayo ng lakas, ate. Pero, Ate, seryoso ako, hindi mo ba napapansin? Parang mas ligtas tayo dito, maniwala ka. Nararamdaman kong ligtas tayo rito. sige, magpahinga ka muna. Babantayan kita. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng puno ay kumaluskos at ang paligid ay tila kumalma. Unti-unting lumitaw ang isang babae. Nagliliwanag ang buong katawan. Maamo ang muka, mahaba ang buhok at lumulutang sa hangin. Nakita ni Marian kung paano napuno ng takot ang mata ng tikbalang nang makita nito ang mahiwagang babae. Sino ka? Anong sadya mo? Sobrang dami na namin pinagdadaanan. Pati ba naman ikaw, pahihirapan mo rin kami? Ate, siya yata yung sinasabi nung kaklase ko. Yung diwata na pumoprotekta sa kagubatan na to. Napakaganda niya, ate. Ako si Amihan, ang bantay at tagapangalaga ng kagubatan na ito. Sabi ko sa iyo, ate. Totoo sila. Totoo ang mga diwata. Naniniwala ka na ba? Nakikita ko na nga. Di pa ba ako maniniwala nito? Bakit ka nandito? Anong yung pakay? Gaya ng aking sinabi, ako ay bantay ng kagubatan. Tungkulin ko itong protektahan. At may mga nilalang na may mabubuting puso. Ang tikbalang na nagpakita sa inyo ay si Kabal. Kabal, hindi ba't kinausap na kita ukol sa bagay na ito? Bakit ba kay tigas ng iyong ulo? Nanaisin mo talagang makatikim ng parusa? Nakita ni Marian ang matinding pag-iling ng tikbalang. Mukhang takot na takot ito sa maaaring kaparusahan na ipapataw sa kanya ng magandang diwata. Ilang minuto ring pinanood ng magkapatid ang sermon ng diwata sa tikbalang bago ito bumaling sa kanila. Pagkatapos nun ay binuksan na at pinalabas na sila ng tikbalang mula sa kulungan nito. Tahimik na inutusan ng diwata ang tikbalang at walang atubiling sinunod yun ng mapaglarong tikbalang. Hanggang dalawa na lang silang naiwan sa presensya ng diwata. Maraming salamat. Ang mga bagay na aking ginawa ay tungkulin ko lamang. Ako ay humihingi ng tawad sa kapangasan ng tikbalang. Maraming salamat talaga, Amihan. Sigurado ako maiinggit yung mga kaklase ko kapag nalaman nilang nakilala at nakausap kita. Jimuel, nakakahiya. Pasensya na sa inaasal ng kapatid ko, ha? Walang anuman yun. Ako ay natutuwa sa nakikita kong mabuti ng relasyon bilang magkapatid. Ano nangyari sa inyong mga sugat?
Mukhang malalim at kailangan ng paunang lunas. Nung nakita kami ng tikbalang, tumatakas kasi kami. Sa mga gabunan at kubo, tama ba? Ano ba yung mga yun? Sila Kuya Rendon? Matagal ko ng problema ang bagay na yun. Ako mang tagapangalaga ng kagubatang ito ay hindi alam ang gagawin para mawala ang mga aswang na sumisira sa balanse ng lugar nito. Sila ay aking matinding suliranin. Dito ninanais ng mga gabunan na manirahan at mamalagi kasama ng kaunting bilang na natitirang kubot. Noong una ay tahimik lamang silang naninirahan, pero kalaunan ay nambibiktima na ng mga tao. Ilang beses ko na silang pinaalis, pero muling bumabalik. Jimuel, ayos ka lang? Kailangan na nating lunasan ang mga sugat niyo. Ate, sila nanay. Alam ni Kuya Rendon ang bahay natin. Alam niya kung saan tayo matatagpuan. Paano sila? Amihan, ano pong pwede namin gawin? Bibigyan ko ng proteksyon ang inyong bahay. Mananatiling walang kahit na sinong gabunan at kubot ang manggugulo sa pamilya niyo. Ikukubli ko ang presensya ng inyong tahanan at sa sandaling bumalik si Rendon ay wala na siyang makikita. Kaya mo yung gawin? Ate, diwata siya. Kaya niyang gawin ang lahat. Hindi lahat, Jimuel. Hindi ako maaaring makialam sa mundo ng mga mortal dahil maaaring makasira sa pagkabalanse ng aking pinoprotektahan. Malaking bagay na rin sa akin ang gagawin kong tulong para sa inyo. Kung ganon, hindi ka ba mapapahamak? Higit kong problema ang mga aswang na namamalagi sa kagubatang ito. Maraming salamat. Sa oras na kayo ay bumaba na sa bundok na ito, ang mga bulaklak ay magsisilbing yung proteksyon. Ang amoy nila ang mangingibabaw at matatabunan na ang amoy ng inyong dugo. Makinig kayo. Ang hangin ng magiging tabing ninyo. Hihigupin nito ang lahat ng amoy at itatabon palayo. Hangin? Kaya ba talaga nun? Ang lakas ng pang-amoy nila. Mas malakas ang kapangyarihan ng kagubatan kaysa sa gutom nila. Ate, bakit parang nilalamig ako? Sinisimulan na ng hangin ng aking utos, Jimuel. Wala na silang maaamoy mula sa inyo. Unti-unti nang kinukubli ng hangin ang inyong presensya. Ate, naamoy mo ba yon? Parang bulaklak. Oo, at parang lupa na basa. Yan ang halimuyak ng kagubatan. Sa kanilang pang-amoy, hindi na kayo tao. Kayo'y parte na ng punong kahoy at mga dahon. Ibig sabihin, kahit dumaan sila rito, hindi nila malalaman? Maski ang tibok ng puso ninyo na gustong-gusto nila ay hindi nila maririnig. Wala na kayong presensya sa mga pandaman nilang simbangis ng leon. Parang nawawala ako, ate. Hindi ka nawawala, Jimuel. Tinatago lang kita. Isa kang anino sa ilalim ng hangin. Amihan, salamat. Kung wala ka, siguro. Huwag ka magsalita ng ganyan. Tandaan mo, ang aking ginagawa ay ayon lamang sa aming tungkulin. Ate, nandyan na sila. Naririnig ko yung galit na boses ni Kuya Rendon. Huwag kayong kabahan. Pero bakit kaya nanaisin nilang mambiktima ng mga taong mabuti naman sa kanila? Kilalang traidor ang mga aswang. Pakikitaan mo sila ng kabutihan at sa huli, sasaksakin ka patalikod. Naawa ako sa kanya nang sinabi niyang wala siyang kasama sa buhay kung hindi ang kanyang lola na may sakit. Nagbagandang loob lang ako na tumulong para kahit papano makaginhawa sa matanda. Hindi lahat ng kabutihan ay kabutihan din ang isusukli, lalo't higit sa mga tao na hindi mo pa naman gaanong kakilala. Nasa na yun? Kanina lang naamoy ko ang sariwang dugo ng batang yon. Nasa na yon? Naririnig mo yun? Siya yun! Siya yun! Oo, ate. Hinahanap niya ako. Huwag kayong matakot. Naliligaw siya. Ang amoy ninyo, nilamoy na ng hangin. Pero amihan, parang alam niyang nandito kami. Hindi. Ang alam na niya,
Nawalan siya ng amoy na dapat ay nasa harap niya. At yan ang nagpapabaliw sa kanya. Nahaamoy ko pa si Marian at Jimwell kanina. Nasa na? Alam kong mahahanap din kita, Marian! At sa sandaling makita kita, uunahin kong kainin ng kapatid mo sa harapan mo! Ate, talagang galit na galit siya. Shh! Hindi niya tayo makikita. Hindi niya tayo maaamoy. Magtiwala ka. Akala ko matatapos na lahat. Ngayon, alam niyo ang lakas ng kanilang pangamoy at ang kapangyarihan ng hangin. Ilang sandali pa ay may bagong grupo ng mga gabunan ang dumating. Katulad ni Narendon ay gamit na gamit nila ang kanilang matatalas na pangamoy at paningin sa kadiliman ng gubat. Ate, nasa paligid lang sila. Oo, pero hindi sila lumalapit. Hindi rin ba nila kami naririnig at nakikita, amihan? Hindi. Magmadali na kayo at sinisiguro ko sa inyo ang inyong kaligtasan. Maaari na kayong umalis ngayon. Maraming salamat. Salamat. Napatunayan ng magkapatid na totoo ang sinasabi ng diwata. Nang sandaling itapak nila sa natuyong damo ang kanilang mga paa, ay walang gabunan at kubot ang nakapansin sa ginagawa nilang paghakbang. Bago sila tuluyang umalis, ay ginamot muna ng diwata ang sugat ng magkapatid. Binulungan ng engkantasyon ang sugat ni Jimwell sa leeg, habang ang kay Maria naman ay tinapalan ng kumikinang na dahon. Itsura at kahugis ng dahon ng anahaw, ngunit kulay ginto ang dahon na yon. Pagkatapos nun ay naglakad na sila papaalis sa lugar na yon. Ligtas na tayo, ate. Halika na. Masyado ng gabi. Baka umusok na naman ang tenga ng kapatid mo pag pinagbuksan tayo ng pinto. Ate, hindi ko alam kung bakit mainit ang dugo sa'yo ni Ate Tony. Close naman sana kayo noon. Pabayaan mo na ang bagay na dapat matatanda ang lumulutas. Ate, curious lang naman ako eh. Ikaw talagang bata ka. Kalalaki mong tao, masyado kang tsismoso. Pero ate, alam mo, hindi pala lahat ng mabuti ang turing sa'yo totoo no? Minsan yung mga tinuturing mong kaibigan pa ang magpapahamak sa'yo. Jimwell, di ka dapat nagsasalita ng ganyan. Dapat maniwala pa rin tayo sa angking kabutihan ng mga tao sa paligid natin. Pero paano kung yun na naman ang magpahamak sa akin? Pero paano kung kailangan lang talaga nila ng tulong? Mananatili ka bang bulag at hindi sila tutulungan dahil pakiramdam mo gagamitin nila ang awa mo para masaktan ka? Mas mabuti pala na magmatapang at ipakita ang tunay na nararamdaman kaysa maging bait-baitan. Uy, congrats ate ha. May isang taong ganun sa'yo. Ano ba sinasabi mo? Di si Ate Tony. Mas gugustuhin no naguluhin at papangitin ang araw mo kaysa tanungin ka kung kumusta ka na. At least hindi ka pinaplastic, di ba? Puro ka talaga kalokohan. Pero seryoso ako, Jimwell. Kung may nangangailangan ng tulong, dapat mo pa rin silang tulungan. Oo na ate. Binagtas ni na Marian at Jimwell ang daan pababa ng kabundukan. Sa di kalayuan, takang-taka si Marian na makita ang isang pamilyar na sasakyan na nasa gilid ng kalsada nang makarating sila doon. Nang tumingin siya sa kapatid, ay tanging ngisi lang ang isinagot niya. Hoy, kumusta kayo? Anong ginagawa mo rito? Di sinusundo kayo. Nang makalis kayo sa mga De Chavez tinext ako ni Jimwell kung saan kayo pupunta. Teka, bakit kayo lang? Hindi kayo sinamahan ni Rendon pa ba? Kuya, may pagkain ka pa ba dyan? Gutom na ako eh. Meron akong biniling mansanas dyan, Jimwell. Nasa kahon lang sa loob ng sasakyan. Sige na, buksan mo na. Yun naman talaga eh. Yan ang gusto ko sa'yo, bayaw. Teka, ano ba nangyari sa inyo? Bakit mukhang pagod na pagod ka? Wala kang alam? Saan? Wala. Gusto ko na magpahinga. Nakakapagod ang maghapon ko. Tahimik silang pumasok ng sasakyan.
Halos mapabuntong hininga si Marian sa sarap ng pakiramdam ng upuan sa katawan niya. Isinandal niya ang ulo at katawan saka pumikit. Mukhang pagod na pagod ka talaga. Masyadong maraming nangyari ngayong araw. Nakikiusap na ang mga mata ko na ipikit ko na sila. Ay, sige na, matulog ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag nasa bahay niyo na tayo. Salamat. Jimuel? Close na ba yung ate mo kay Rendon? Hindi naman sila masyadong magkakilala. Kumatok lang siya sa bahay namin isang gabi. Hindi na ngayon. Ha? Teka, paano niya nalaman yung bahay ninyo? Ang sabi niya kay ate, nung napadaan siya nung gabing yun, sinabi mo raw sa kanya. Ha? Wala akong sinasabi kay Rendon. Hayaan mo na kuya. Hindi naman na yung babalik. Teka lang, may ginawa ka ba sa kanya? At saka, bakit ba pagod na pagod yung ate mo? Teka, ano nangyari sa leg mo? Ang mabuti pa kuya, si ate na lang ang tanungin mo. Jimuel, hindi lang ako manliligaw ng ate mo. Nagtatanong ako ngayon bilang kapitan ng baryo na tinitirhan nyo. Habang nag-uusap ang dalawa, ay hindi naman dinapuan ng antok si Marian. Nakapikit siya pero gising na gising ang diwa niya. Kaya hindi niya masabi kung dapat bang sabihin kay Gavin na mas matagal ng kaibigan ni Rendon ang mga bagay na nasaksihan nila Jimuel sa maliit na komunidad na yon. Nanatiling nakapikit si Marian hanggang sa maramdaman na lang niya na tumigil na ang sasakyan. Pasado 5:00 na ng umaga nang makauwi sila. Ate Tony! Ate Tony! Ay, ano ba naman yan? Ang tagal magbukas. Tulog mantika talaga. Kakainis. Ate Tony! Ako na. Tony? Tony! Oh, paano? Mauna na ako, ha? Salamat nga pala sa pagsundo. Nag-abala ka pa talaga. Maliit na bagay at walang anuman yun. Halis na ako, ha? Sige, mag-iingat ka. Oo naman, basta para sa'yo. Mag-iingat ako palagi. Hay, kung umagahin kayo, sana naman nagdala na lang kayo ng susi. Natutulog na yung tao eh. Masyado kayong istorbo. Hindi naman namin alam na uumagahin kami. Yaman mo next time ate, ha? Sungit mo. Kayo na nga na may merwisyo ng tulog ko. Kayo pa ang may ganang magalit. Tony, pasensya na ha. Swerte mo nga, natutulog ka lang at ligtas dito sa bahay. Ano sabi mo? Ang sabi ko, hindi mo alam ang pinagdaanan namin kaya wala kang karapatan na magsungit dyan, no? Jimuel, tama na. Magpahinga na tayo. Mauna ka na ate. Magbabanyo muna ako. Makatulog na nga lang ulit. Mga abala sa pagtulog ko eh. Nang pumasok ng kwarto si Marian, nilatag na niya ang pang-isahan na kutsyon na hinihigaan ni Jimuel bago siya tuluyang humiga sa kama. Pilit niyang pumikit pero kahit pagod ang katawan ay hindi niya nagawang makatulog hanggang sa naramdaman na lang niya ang pagpasok ni Jimuel sa kanilang kwarto. Ate, gising ka pa? Oo. Kanina, iniisip ko, dapat ba nating sabihin kay nanay at tatay? Hindi ko alam eh. Paano kung hindi sila maniwala? O di kaya mapahamak sila? Paano kung may nalaman sila? Paano kung nawawala pala yung proteksyon ni Amihan dito sa bahay? Baka pati sila madamay. Nagsalita si Amihan na hindi niya tayo pababayaan. Isa pa, hindi ba nakita natin kung gaano siya kalakas? Pero ate, hindi ba mas delikado kung tayo lang ang nakakaalam? Kung magsasabi tayo, kailangan may plano. Hindi pwedeng basta kwento lang. Hindi natin alam kung hanggang saan ang sakop ng proteksyon. Maaaring ligtas tayo sa gabunan at kubot pero paano ang ibang uri? Kay Kuya Gavin kaya, mas makikinig sila nanay at tatay kung siya ang magsasabi. Pero kaibigan niya si Rendon. Paano kung siya mismo hindi rin maniwala? Ate, ang totoo natatakot ako eh. Paano kung bukas nandyan na sila? Paano kung puntahan nila tayo? Imposible ang sinasabi mo, Jemuel. Binasbasan ni Amihan ang buong bahay natin.
Hindi na matatagpuan ni Rendon o ng ibang gabunan ng daan pabalik dito. Kaya ligtas na tayo. Ate, sigurado ka ha? Hindi. Pero wala na tayong ibang pagpipilian. Sandaling katahimikan ang namagitan sa magkapatid. Tanging tunog lang ng tilaok ng manok ang naririnig. Dahan-dahang pumikit si Marian pero halatang hindi pa rin siya mapakali. Nagising si Marian ng umaga na. Wala na si Jimwell sa higaan. Malinis na rin yun kaya naman minabuti niyang bumangon na. Puno ng tanong at pagtataka, minabuti na lang niyang lumabas sa kwarto nila. At tama nga ang kanyang naging hinala. Wala siyang nakitang tao at malinis ang bahay. Pumunta siya sa kusina para mag-init ng tubig at tahimik na umupo sa hapag habang natutulala. Hindi niya namalayan ang pagpasok ni na Jimwell, Tony at Gabin. Ate! Ano to? Anong meron? Happy birthday, ate! Marian, happy birthday! Nag-abala pa talaga kayo. Sila nanay. Mahagang umalis para kumuha ng cake sa bayan. Ang taray, may pa-cake pa. Siyempre, ate! Care of lahat yan ni Kapitan. Sana hindi na, Gaby. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Kami naman ang magluluto para sa'yo. Naku, baka malason lamang ako dyan sa plano nyo, ha? Masyado ka maarte. Congrats! Buhay ka pa ng 1 taon. Napakasama mo talaga kahit kailan, ate Tony. Lihim na napangiti si Marian. Sapat na para sa kanya ang pagbati ni Tony. Dati-rati ay dumarating at lumilipas ang kanyang kaarawan nang hindi siya nito pinapansin. Kaya malaking bagay kay Marian ang simpleng salita mula sa kapatid. Nagsimula ang pagluluto ni Gabin at tinulungan naman siya ni Jimwell. Habang abala ay pumasok sa kusina si Marian.